Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa mga desisyong nababalot ng pangangailangan? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan ang pinakamaliwanag na pag-asa ay matatagpuan sa pinakamadilim na kasunduan. Sabi nila, gagawin ng isang anak ang lahat para sa kanyang ina. Pero hanggang saan nga ba ang kayang gawin? Ano ang handang isuko at isakripisyo kapalit ng kaluwagan at pag-asang mabubuhay ang pinakamamahal mo? Gumuho ang mundo ni Luningning sa 2 pirasong papel. Ang una ay ang eviction notice na nakadikit sa pinto ng kanyang inuupahang apartment. Ang mga salitang final notice na nakasulat sa mapulang tinta ay tila sumisigaw, nagbabanta, at walang awang ipinamumukha sa kanya ang kanyang kabiguan. 3 buwan na siyang hindi nakakabayad ng renta. Ang sahod niya bilang isang flight attendant ay parang buhangin na dumadaus-dus lamang sa kanyang mga palad. Mabilis na nauubos, walang natitira. Ang ikalawang papel ay nasa loob ng kanyang pitaka, isang resibong naninilaw na mula sa ospital. Isa lamang yon sa hindi na mabilang na bayarin para sa gamutan ng kanyang inang si Alonsina. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga balikat ay ang pagring ng kanyang telepono. Isang pamilyar na numero mula sa ospital. Nanlamig ang kanyang mga kamay at tila may bumara sa kanyang lalamunan. "Miss Santos?" sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at walang emosyon. "We need to inform you that your mother's hospital bills are now overdue. Kung hindi po kayo makakapag-settle ng at least partial payment sa loob ng linggong ito, mapipilitan po kaming..." Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. "Gagawan ko po ng paraan." Halos pabulong niyang sagot bago ibinaba ang tawag. Paraan? Anong paraan? Naubos na ang lahat ng kanyang naipon. Lubog na siya sa utang sa mga kaibigan at katrabaho. Saan pa siya kukuha ng himala? At doon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, muli niyang naalala ang isang business card na iniabot sa kanya ng isang kasamahan. Isang card na gawa sa makapal at itim na papel na may nakaukit na gintong pangalan, Don Lacan Magdiwang. "Mayaman yan, Ning. Sobrang yaman," sabi noon ng kaibigan niya. At naghahanap daw siya ng isang personal companion, malaki raw magbigay. Noon, nandidiri niyang itinago ang card. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa pulang abiso sa kanyang pinto, ang card na yon ang tanging kumikinang na pag-asa sa kanyang madilim na sitwasyon. Kinagabihan, dinala siya ng kanyang nanginginig na mga binti sa isang gusali sa puso ng Makati. Isang penthouse office na ang sahig at dingding ay gawa sa salamin na nagbibigay ng tanawin ng buong syudad na kumukutitap sa ibaba. Ang lamig sa loob ng silid ay hindi galing sa aircon, kundi sa katahimikan at sa presensya ng lalaking nakaupo sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa itim na marmol. Si Don Lacan Magdiwang ay hindi katulad ng mga mayayamang lalaking inaasahan niya. Nasa mga huling bahagi na ito ng kanyang edad 50, may postura ng isang hari at mga matang tila kayang basahin ang pinakatatago mong sikreto. Hindi ito ngumingiti. Pinagmamasdan lamang siya nito mula ulo hanggang paa, na parang isang mamahaling obra na pinag-aaralan kung karapat-dapat bang bilhin. "Miss Luningning Santos," sabi nito sa isang boses na malalim at puno ng awtoridad. "Salamat sa iyong pagdating." Hindi siya nakapagsalita. Tumango lamang siya. "Alam ko ang iyong sitwasyon," pagpapatuloy nito na ikinagulat niya. "Ang iyong ina, ang iyong mga utang. Nandito ako para mag-alok ng solusyon." Inilahad nito ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. "I will provide for everything. Your mother will be transferred to the best hospital with the best doctors. Your debts will be paid off. You will live in a place where you will want for nothing." Napalunok si Luningning. Ano po ang kapalit?" Sa unang pagkakataon,
Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Lacan. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Your time, your loyalty, your companionship. I want you to live with me. To be exclusively mine. Walang tanong, walang pagtutol. Binuksan ng abogado nito ang folder. Isang kontrata, 10 pahina ng maliliit na letra na hindi niya maintindihan. Sa huling pahina, may isang numerong nakasulat na halos makapagpaluha sa kanya. Sapat iyon para sagipin ang kanyang ina at bigyan sila ng bagong simula. Isang panulat ang inilapag sa harap niya. May isang boses sa kanyang isip na sumisigaw, "Huwag! Umalis ka na!" Ngunit sa isang iglap, ang nakita niya ay hindi ang kontrata, kundi ang muka ng kanyang nanghihinang ina. Ang mga ngiti nito na unti-unting nawawala dahil sa sakit. Ang mga kamay nitong dating nag-aalaga sa kanya. Ngayoy puno ng tubo ng dextrose. Dinampot niya ang panulat. Nanginginig ang kamay niyang inilagda ang kanyang pangalan. Luningning Santos. Bawat letra ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos niyang pumirma, tumayo na si Don Lacan. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. "Welcome to your new life, Luningning." Sabi nito bago tuluyang pumasok sa isang pribadong elevator. Naiwan siyang kasama ng abogado. Inabot nito sa kanya ang isang tseke. Pagkatapos ay malamig itong nagsalita habang inaayos ang mga dokumento. "Tandaan mo ito, Binibini. Simula ngayon, hindi na sa kanya ang buhay niya." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang sakay siya ng isang mamahaling itim na kotse. Walang salamin sa bintana, tanging isang madilim na screen na naghihiwalay sa kanya mula sa labas. Dinala siya nito sa isang lugar na hindi niya alam. Papasok sa isang malaking bakal na tarangkahan na dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran. Ang mabigat na tunog ng pagsasara ng tarangkahan ay tila isang hatol. Sa kanyang harapan ay isang mansyon na kasing laki ng isang palasyo, naliligo sa liwanag at napapalibutan ng isang hardin na perpekto ang pagkakaayos. Ito ang Villa Diwata. Ang bago niyang tahanan, ang kanyang ginintuang hawla. Habang nakatayo roon, hawak ang tsekeng magliligtas sa kanyang ina. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katauhan. Hindi ito paraiso, isa itong kulungan. Sinalubong si Luningning ng isang babaeng nasa mga edad 40, nakasuot ng unipormeng kulay abo na perpekto ang pagkakaplansa. Ang mukha nito ay walang emosyon, parang inukit sa yelo. "Magandang gabi, Binibining Santos. Ako si Elida, ang head of household," sabi nito sa isang matigas na tono. "Halika, ipapakita ko sa iyo ang magiging silid mo." Walang imik na sumunod si Luningning. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa Italian marble ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Ang Villa Diwata ay hindi isang bahay, isa itong museo. Ang mga dingding ay puno ng mga obra maestra na tanging sa mga art exhibit niya lamang nakikita. May mga antigong vase sa bawat sulok na mas mukha pang mas mahal kaysa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak, mga puting liryo, ay nangingibabaw sa hangin. Ngunit sa halip na maging kaaya-aya, ito'y may dalang lamig na tila amoy sa isang punerarya. Habang naglalakad sila sa isang malawak na pasilyo, napansin ni Luningning ang ilang mga pinto na gawa sa dark mahogany. "Ano po ang mayroon sa mga silid na yan?" usisa niya. Huminto si Elida at lumingon. Ang mga mata ay nanatiling blangko. "Ang mga lugar na hindi mo kailangang malaman, Binibini." Isang pangingilabot ang gumapang sa batok ni Luningning. Tumahimik na lamang siya hanggang sa makarating sila sa isang dobleng pinto sa dulo ng kanlurang bahagi ng mansyon. Pagbukas nito, isang silid na mas malaki pa sa dati niyang apartment ang tumambad sa kanya. Mayroon itong sariling sala, isang walk-in closet
na sinlaki ng isang ordinaryong kwarto at isang banyong may jacuzzi. Ang kama ay king-sized, napapalibutan ng puting kurtina na umaagos mula sa kisame. Mula sa salaming pader, tanaw niya ang isang malawak na hardin at ang kumikinang na tubig ng isang infinity pool. Ito ay isang paraiso. Isang perpektong, nakakulong na paraiso. Lahat ng iyong kailangan ay narito na, sabi ni Elida. Ang iyong hapunan ay ihahatid mamayang 8:00. Si Don Lacan ay makikipagkita sa iyo pagkatapos. At sa mga salitang iyon, umalis ito. Isinarado ang pinto nang walang anumang ingay. Naiwan si Luningning sa gitna ng karangyaan, ngunit ang pakiramdam niya ay mas nag-iisa siya kaysa dati. Maya-maya, may marahang kumatok sa pinto. Isang matandang babae na may mabait na muka at buhok na may mga hibla na ng pilak ang pumasok. May dalang isang bandehado. "Binibining Santos, ako po si Ginhawa," sabi nito sa isang malumanay na boses. "Pero Hawa na lang po ang itawag ninyo sa akin. Nagdala po ako ng tsaa para sa inyo. Makakatulong po itong pampakalma." Sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa lugar na yon, nakaramdam si Luningning ng bahagyang init. Ang ngiti ni Nanay Hawa ay totoo. Ang mga mata nito ay may kislap ng kabaitan. "Salamat po, Hawa," sabi niya. Tinatanggap ang mainit na tasa. "Magpahinga na po muna kayo," sabi ng matanda bago magpaalam. Ang simpleng kabaitan na yon ay halos makapagpaiyak kay Luningning. Pagkatapos ng hapunan, dumating si Don Lacan. Nakasuot ito ng isang itim na sutlang dressing gown at sa kamay nito ay isang baso ng alak. "Nagugustuhan mo ba ang iyong bagong tahanan?" tanong nito, habang inililibot ang tingin sa silid, hindi sa kanya. "Maganda po," mahinang sagot niya. "Mabuti," sabi nito. "Ngayon, pag-usapan natin ang mga alituntunin." Umupo ito sa isang silya sa tapat niya. "Una, ang iyong personal na telepono. Ibibigay mo yan sa akin. Mayroon kang telepono dito sa iyong silid para sa anumang kailanganin mo sa loob ng mansyon. Pangalawa, hindi ka maaring umalis ng Villa Diwata nang walang pahintulot ko. Pangatlo, lahat ng bisita ay kailangang aprubahan ko. Malinaw ba?" Ang bawat salita ay parang isang rehas na bakal na idinaragdag sa kanyang kulungan. Tumango na lamang siya, walang lakas na tumutol. "Huwag kang mag-alala," sabi nito na tila nabasa ang takot sa kanyang mukha. "Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. Hindi mo na kailangang isipin ang pera, kailanman." Tumayo ito at lumapit sa walk-in closet. Binuksan nito ang mga pinto. Napasinghap si Luningning. Ang closet ay puno ng mga damit, sapatos, at bag mula sa mga pinakamamahaling tatak sa buong mundo. Lahat bago, lahat nakahanda para sa kanya. "Lahat ng iyan ay para sa'yo," sabi ni Don Lacan. Sinimulang suriin ni Luningning ang mga damit. Lahat ay tamang-tama sa kanyang sukat. Paano? At doon, sa gitna ng mga damit, nakita niya ito. Isang simpleng asul na bestida na may maliliit na puting bulaklak. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang bestidang iyon. Nakita niya iyon sa isang lumang fashion magazine. 2 taon na ang nakalipas. Pinangarap niya ito, ngunit alam niyang hinding-hindi niya ito kayang bilhin. Paanong napunta ito rito? Isang malamig na agos ng takot ang bumalot sa kanya. Matagal na siyang pinagmamasdan. Hindi ito isang simpleng kasunduan. Ito ay isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot. "Matulog ka na," utos ni Don Lacan mula sa pintuan. "Marami tayong gagawin bukas." Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Inikot niya ang kanyang malawak na silid. Hinahaplos ang mga mamahaling gamit na parang mga bagay na dayuhan sa kanya. Hinanap niya ang anumang bagay na makakapagbigay sa kanya ng kahit kaunting kasagutan. Sa isang maliit na estante ng mga libro, may mga classic novels na nakahilera. Kumuha siya ng isa
isang kopya ng Pride and Prejudice. Sa kanyang paghawak, nadulas ito mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig. Isang maliit na litrato ang lumabas mula sa pagitan ng mga pahina. Dinampot niya ito. Kulang na lang ay mahulog ang kanyang puso. Sa litrato, isang masayang mag-asawa ang nakangiti. Ang lalaki ay isang mas batang bersyon ni Don Lacan at ang babae ay kamukhang-kamukha niya. Parehong hugis ng muka, parehong mga mata, parehong nangiti. Ang pagkakaiba lang ay ang kinang sa mga mata ng babae sa litrato. Isang kinang na matagal nang nawala sa sarili niyang mga mata. Nanginginig ang mga kamay na binaligtad niya ang litrato. May isang sulat kamay sa likod, isang pangalan, Sinagtala. Hindi na muling nakatulog ng mahimbing si Luningning. Ang litrato ni Sinagtala ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan, ngunit ang imahe nito ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Sa araw, sa harap ni Don Lacan, ipinapakita niya ang isang mukha ng pagiging masunurin at kontento. Ngumingiti siya kapag kinakailangan, tumatango sa bawat sabihin nito, at isinusuot ang magagandang damit na ibinibigay sa kanya. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ng kuryosidad at takot ang namumuo. Sino si Sinagtala? Anong nangyari sa kanya? At bakit? Sa lahat ng babae sa mundo, ay kamukhang-kamukha niya ito. Sinubukan niyang magtanong sa tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng mansyon. Isang umaga, habang tinutulungan siya ni Nanay Hawa na mag-ayos ng mga bulaklak sa isang florera, sinubukan niyang buksan ang usapan. Nay Hawa, malambing niyang simula. May dati po bang nakatira dito? Bukod sa inyo at kay Don Lacan? Nakita niya ang bahagyang paninigas ng mga kamay ng matanda. Saglit itong natigilan bago ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga bulaklak. Marami nang dumating at umalis sa bahay na ito, Hija. Malumanay nitong sagot. Ang mga mata ay nakatuon sa mga rosas. May kilala po ba kayong Sinagtala? Sa pagbanggit ng pangalan, isang bakas ng kalungkutan ang gumuhit sa mukha ni Nanay Hawa. Isang kalungkutan na malalim at pamilyar. Mabilis din itong nawala, pinalitan ng isang pilit na ngiti. Isang masayang alaala na lang siya. Luningning, huwag mo na siyang isipin. Ang pag-iwas ni Nanay Hawa ay lalo lamang nagsilbing panggatong sa nag-aalab na mga tanong sa isip ni Luningning. Kung isa lamang siyang masayang alaala, bakit tila bawal siyang pag-usapan? Alam niyang kailangan niyang humanap ng mga sagot sa sarili niyang paraan. Nagsimula siyang maging mapagmasid. Pinag-aralan niya ang bawat sulok ng mansyon at doon, sa dulo ng kanlurang pasilyo, malapit sa kanyang silid, napansin niya ang isang pinto na laging nakasara at tila hindi ginagamit. Walang anumang ingay na nagmumula rito at hindi niya kailanman nakita si Elida o ang ibang kasambahay na pumasok doon. Isang hapon, habang naglilinis ang isang katulong sa pasilyo, narinig niya itong kausap si Elida. Kailangan na sigurong linisin ang bodega sa dulo, sabi ng katulong. Hindi na yon nabubuksan mula pa noong, "Huwag mong gagalawin ang pintong yon." Mabilis na putol ni Elida. Ang boses ay matigas at may halong babala. Utos ni Don Lacan. Bodega? Hindi siya naniniwala. Ang pinto ay gawa sa parehong mamahaling dark mahogany gaya ng iba. Isang silid iyon, isang importanteng silid. Sa loob ng ilang araw, naghahanap siya ng pagkakataon. Isang gabi, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, maingat siyang lumabas ng kanyang kwarto. Dala ang isang maliit na flashlight. Nagtungo siya sa opisina ng mga kasambahay. Naalala niya ang sinabi ng katulong. Kung utos ni Don Lacan, malamang ay si Elida lamang ang may hawak ng susi. Ngunit ang mga duplicate ay karaniwang itinatago sa isang lugar. Sa isang maliit na cabinet na may etiketang mga susing reserba, nakita niya ang isang hilera ng mga susi. At sa pinakadulo, may isang susi na nakahiwalay sa iba, walang anumang tanda. Kinuha niya ito
Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay na ipinasok niya ang susi sa siradura ng misteryosong pinto. Dahan-dahan niya itong pinihit. Isang mahinang click ang tumunog sa katahimikan ng gabi. Itinulak niya ang pinto. Isang amoy ng alikabok at matagal nang hindi nabuksang silid ang sumalubong sa kanya. Pagpasok niya, ang sinag ng kanyang flashlight ay tumama sa isang silid na tila iniwan sa gitna ng panahon. Ito ang silid ni Sinagtala. Nandoon pa rin ang lahat. Isang mamahaling damit ang nakasampay sa isang silya, tila naghihintay na isuot. May isang bukas na libro sa ibabaw ng kama, nakatupi ang isang pahina. Ang dressing table ay puno ng mga pabango at pampaganda na natatakpan na ngayon ng manipis na alikabok. Para bang ang may-ari nito ay umalis lang saglit at babalik din anumang oras. Ang buong silid ay isang testamento sa isang buhay na biglang pinutol. Sinimulan niyang halongkatin ang silid, nag-iingat na walang magalaw sa pwesto. Sa mga drawer, nakakita siya ng mga lumang sulat, mga resibo, mga tickets sa teatro, mga piraso ng isang ordinaryong masayang buhay. Ngunit alam niyang mayroon pa siyang hinahanap, isang bagay na mas malalim. Sa ilalim ng kama, sa likod ng isang hilera ng mga kahon ng sapatos, nakita niya ito. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Hindi ito nakalock. Nang buksan niya ito, ang unang nakita niya ay mga gamit ng isang sanggol. Maliliit na damit, isang pares ng medyas, isang silver na sonadya. Nagkaroon ng anak si Sinagtala? At sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang isang itim na leather-bound journal. Umupo siya sa sahig. Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang flashlight. Binuksan niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Sinagtala ay elegante at puno ng buhay. Ang mga unang pahina ay puno ng pag-ibig at kaligayahan. Isinalaysay nito kung paano niya nakilala si Don Lacan, isang biyudong bilyonaryo na nagbigay sa kanya ng lahat ng kanyang pinangarap. Puno ito ng mga detalye ng kanilang mga paglalakbay, mga mamahaling regalo, at mga pangako ng walang hanggan. Mahal na mahal ako ni Lacan, sulat nito. Sabi niya, ako raw ang liwanag na muling nagbigay kulay sa kanyang madilim na mundo. Ngunit habang binabasa ni Luningning ang mga sumunod na pahina, unti-unting nagbago ang tono. Ang saya ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay pag-aalinlangan, at sa huli ay purong takot. May kakaiba sa pagmamahal niya, mababasa sa isang entry. Kung minsan, kapag tinititigan niya ako, parang hindi ako ang nakikita niya. Parang isang multo mula sa nakaraan. Tinanong ko siya tungkol sa una niyang asawa, ngunit nagalit siya. Hindi na raw dapat binubuksan ang nakaraan. Lalong bumilis ang pagtibok ng puso ni Luningning. Buntis ako. Magkakaroon kami ng anak. Sobrang saya ni Lacan pero nakakatakot ang saya niya. Hindi niya ako tinanong kung kumusta ako. Ang una niyang sinabi ay, "Perpekto, nagsimula na ang proseso." Anong proseso? Nilipat niya ang pahina. Ang sulat kamay ni Sinagtala ay naging magulo na. Tila isinulat ng nagmamadali. Narinig ko siyang kausap ang kanyang mga doktor. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. May sinasabi sila tungkol sa genetic markers, ideal candidate, at vessel viability. Pinag-uusapan nila ako na parang hindi ako tao, na parang isa lang akong lalagyan. Napahawak si Luningning sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Binuksan niya ang huling pahina na may sulat. Ang mga salita ay halos hindi na mabasa dahil sa mga bakas ng tuyong luha. Hindi niya ako mahal, hindi niya kailanman minahal. Ang mahal niya ay ang kaya kong likhain para sa kanya. Ang katawan ko, ang genetic material ko. Isa lamang akong biological vessel, isang sisidlan. Kailangan kong tumakas para sa akin, para sa anak ko.
Kung sino ka man na nakabasa nito, kung ikaw ang pumalit sa akin, tumakas ka na. Huwag mong hayaang makuha niya ang... Doon natapos ang sulat. Ang mga sumunod na pahina ay blangko, tila pinunit ng may karahasan. Isinara ni Luningning ang journal. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginawa't takot. Ang lahat ng piraso ay nag-ugnay-ugnay na. Ang pagkakahawig nila, ang mga damit na sakto sa sukat, ang kakaibang pagtrato sa kanya ni Don Lacan. Hindi siya ang una, at kung hindi siya mag-iingat, magiging katulad niya ang sinapit ni Sinagtala. Bigla, sa gitna ng katahimikan, narinig niya ito. Isang mahinang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Papalapit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Mabilis niyang isinilid ang journal sa ilalim ng kanyang damit, pinatay ang flashlight, at sumiksik sa pinakamadilim na sulok ng silid sa likod ng isang makapal na kurtina. Huminto ang mga yabag sa tapat ng pinto. Ang puso ni Luningning ay tila hihinto sa pagtibok. Narinig niya ang marahang pagpihit ng seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang matangkad na anino ang tumambad laban sa madilim na pasilyo. Ito si Don Lacan. Pinigil ni Luningning ang kanyang paghinga. Ang katawan ay nanigas sa likod ng makapal at mabigat na kurtina. Ang tanging naririnig niya ay ang marahas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Pumasok si Don Lacan sa madilim na silid ni Sinagtala. Hindi ito nagsindi ng ilaw. Sa halip, nanatili itong nakatayo sa gitna. Ang anino nito ay tila isang dambuhala sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Pinagmasdan nito ang silid, bawat sulok na tila may inaalala. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang hanggan, marahan itong hinaplos ang isang porselanang figura sa ibabaw ng tokador. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Isang tunog ng pangungulila na puno ng pait. At tulad ng tahimik niyang pagdating, tahimik din itong umalis. Isinarado ang pinto nang walang kaluskos. Naghintay pa si Luningning ng ilang minuto bago siya nangahas na gumalaw. Paglabas niya sa silid, halos liparin niya ang pasilyo pabalik sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto, nilock ito at sumandal. Ang mga binti ay nanginginig at walang lakas. Ang journal ni Sinagtala sa ilalim ng kanyang damit ay tila isang piraso ng yelo na dumidiit sa kanyang balat. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat ngiti ni Don Lacan, bawat magiliw na salita ay may kasamang lason. Bawat pagkaing inihahain sa kanya ay tinititigan niya ng may pagdududa. Naging isang bihasang aktres si Luningning. Ipinapakita ang isang mukha ng pasasalamat habang sa loob niya'y unti-unti siyang nilalamon ng paranoia. Pagkatapos ng isang linggo ng pag-aalala, napagtanto niya ang isang bagay na mas nakakatakot pa. Huli na ang kanyang buwanang dalaw. Sa una, inisip niyang dahil lang ito sa stress. Ngunit lumipas pa ang ilang araw. Isang umaga, habang nagsusuka sa banyong gawa sa marmol, ang katotohanan ay tila isang malaking sampal sa kanyang mukha. Sa loob ng isang maliit na first aid kit sa ilalim ng lababo, nakakita siya ng isang pregnancy test. Nanginginig ang mga kamay na ginamit niya ito. Ang 2 minutong paghihintay ay mas matagal pa kaysa sa buong buhay niya. At pagkatapos, lumitaw ang mga ito. 2 pulang linya, positibo. Napaupo siya sa malamig na sahig. Ang test kit ay nasa kanyang kamay. Isang bahagi niya, ang puso ng isang babae, ng isang potensyal na ina, ay nakaramdam ng isang kakatwang kislap ng saya. Isang buhay, isang bahagi niya. Ngunit ang kislap na yon ay agad na nilamon ng isang dambuhalang alon ng lagim. Naalala niya ang mga salita sa journal. "Buntis ako," sabi niya. Perpekto, nagsimula na ang proseso. Hindi ito isang ordinaryong pagbubuntis. Hindi ito bunga ng pag-ibig. Ito ang simula ng katuparan ng anumang masamang balak ni Don Lacan. Ang binhi sa kanyang sinapupunan ay hindi lamang binhi ng pag-asa.
Ito rin ay binhi ng kanyang posibleng kapahamakan. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Don Lacan. Ngunit hindi na niya kinailangan pa. Kinagabihan, habang tahimik silang naghahapunan sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier na kristal, tinitigan siya nito nang may kakaibang kislap sa mga mata. "You've been looking pale lately, Luningning," sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit mapanuri. "Hindi na rin gaanong magana ang iyong pagkain." Hindi siya umimik. "Pinapunta ko kanina ang aking personal na doktor." Pagpapatuloy nito, sinuri niya ang mga resulta ng iyong routine blood test noong 1 linggo. Nanlamig ang buong katawan ni Luningning. Isang nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Don Lacan. Isang nangiting puno ng tagumpay at pag-aari. "Congratulations, my dear. Magkakaroon na tayo ng tagapagmana." Ang salitang tayo ay parang isang dagang gumapang sa kanyang likuran. Gusto niyang sumigaw na, "Hindi ito sayo!" Pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang reaksyon ni Don Lacan ay higit pa sa saya. Ito ay isang uri ng panatismo. Agad nitong ipinatawag si Elida at nagbigay ng mga utos. "Simula bukas, isang team ng mga nurse ang titira dito para bantayan si Luningning." Utos nito, ihanda ang sweets sa tabi ng kanyang silid. Walang pagkain na ibibigay sa kanya na hindi dumadaan sa pagsusuri ng nutritionist. Doblehin ang seguridad sa buong perimeter ng Villa Diwata. Walang sino mang papasok o lalabas nang hindi ko nalalaman. Ang mansyon na dati ng isang kulungan ay unti-unting nagiging isang high security na piitan. Tumingin si Luningning kay Don Lacan at ang nakita niya ay hindi isang masayang ama sa hinaharap. Ang nakita niya ay isang siyentipikong nakatingin sa kanyang pinakamahalagang eksperimento. "Ang batang ito," sabi ni Don Lacan, tila kinakausap ang sarili habang nakatingin sa kawalan. "Siya ang magiging aking pamana, ang aking immortalidad." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Luningning. Hindi ito para sa kanya. Hindi ito para sa bata. Ito ay para sa sarili ni Don Lacan. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang malambot na kama, ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na patag pa. Wala pa siyang nararamdaman, ngunit alam niyang mayroon ng buhay doon. Isang maliit at walang muwang na buhay na nadadamay sa isang masamang laro. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na umuusbong sa kanyang puso. Isang damdamin na mas malakas pa sa kanyang pagkatakot. Pag-ibig. Ang pag-ibig ng isang ina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong sa katahimikan ng silid. Isang panata. Isang pangako. "Hindi ako papayag," bulong niya. Ang boses ay puno ng determinasyon na ngayon niya lang naramdaman. "Hindi ko hahayaang makuha ka niya. Poprotektahan kita, anak. Kahit anong mangyari, ilalayo kita rito." Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na lamang para sa sarili niya ang kanyang laban. Ang binhi ng lagim na itinanim ni Don Lacan ay siya ring naging binhi ng isang tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Ngunit habang siya ay gumagawa ng kanyang tahimik na panata, hindi niya alam na sa labas ng kanyang pinto, isang pares ng mata ang nagmamasid sa kanya mula sa isang hidden security camera. Ang mga mata ni Don Lacan na pinapanood ang bawat galaw niya sa isang malaking monitor, ang mukha ay isang maskara ng hindi matitinag na kontrol. Kinabukasan, isang grupo ng mga babaeng nakaputing uniforme ang dumating. Ang kanilang mga ngiti ay propesyonal, ngunit ang kanilang mga mata ay mapagmatyag. Isa sa kanila ang lumapit upang kumuha ng kanyang blood pressure. Habang inaayos nito ang cuff sa kanyang braso, sinadya nitong ibagsak ang isang ballpen. Sa pagpulot nito, palihim nitong idinulas sa palad ni Luningning ang isang napakaliit na tableta. Bahagya itong yumuko. Kunwari inaayos ang kanyang sapatos at bumulong ng halos hindi marinig. "Huwag mong iinumin ang kahit anong bitamina na ibibigay nila sa'yo," sabi ng nurse.
Ito ang inumin mo. Bago pa man makapagtanong si Luningning, tumayo na ang nurse at ngumiti ng professional na tila walang nangyari. Naiwan si Luningning na hawak ang maliit na tableta. Ang puso niya ay nagtatalo sa pagitan ng pagdududa at isang kakarampot na sinag ng pag-asa. Mayroon bang kakampi sa lugar na ito? Ang buhay ni Luningning ay naging isang maselang laro ng pagpapanggap. Sa umaga, siya ang perpektong pasyente. Ngumingiti siya sa mga nurse, masunuring umiinom ng mga gamot. O iyon ang kanilang akala. Sa bawat tableta ng bitamina na ibinibigay sa kanya, isinusubo niya ito. Umiinom ng tubig, ngunit hindi niya ito nilulunok. Kapag nakatalikod na ang nurse, maingat niya itong iniluluwa at itinatapon sa inidoro. Pagkatapos ay palihim niyang iinumin ang maliit na tabletang ibinigay ng misteryosong nurse na hanggang ngayon ay ngayon pampamunan na ay hindi na niya muling nakausap. Sa harap ni Don Lacan, siya ang masunuring sisidlan. Hinahayaan niya itong haplusin ang kanyang tiyan, nakikinig sa mga plano nito para sa pamana, habang sa loob-loob niya ay nasusuklam siya sa bawat paghipo nito. Ang bawat araw ay isang pagtitiis, isang pagsusulit sa kanyang kakayahang magtago ng tunay na nararamdaman. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang isip ay walang tigil sa paggana. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng mga gwardya, kinakabisa ang kanilang mga routine. Tinitingnan niya ang bawat bintana, sinusukat kung gaano kataas. Naghahanap siya ng butas kahit na pinakamaliit sa kanilang perpektong kulungan. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa kanyang silid at nagbabasa, pumasok si Nanay Hawa, may dalang isang mangkok ng sariwang prutas. "Kumusta ang pakiramdam mo, Hija?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Mabuti naman po, Nay Hawa," sagot ni Luningning. Ipinipilit ang isang ngiti. Habang inilalapag ng matanda ang mangkok sa lamesa, isang biglaang malakas na tunog mula sa hardin, isang makinang pamutol ng damo, ang gumulat kay Luningning. Sa kanyang pagtayo, sumabit ang manipis na kadena ng suot niyang kwintas sa gilid ng kanyang libro. Sa isang iglap na putol ito, isang maliit na bagay na hugis bituin ang nahulog mula sa kanyang leeg at gumulong sa sahig na marmol, gumagawa ng isang mahinang, halos musikal na tunog. Ang kanyang medalyon, ang tanging alaala mula sa kanyang ina. Sabay silang yumuko para kunin ito. Ngunit nang maunang dumampi ang mga daliri ni Nanay Hawa sa maliit na piraso ng pilak, bigla itong nanigas. Ang buong katawan nito ay nagyelo na tila nakakita ng isang multo. "Nay Hawa, ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Luningning. Dahan-dahang itinaas ni Nanay Hawa ang kanyang ulo. Ang mabait nitong mukha ay nabura, pinalitan ng isang ekspresyon ng matinding pagkabigla at sakit. Ang mga mata nito ay nakatitig sa medalyon at pagkatapos sa isa mukha ni Luningning, na tila ngayon lang siya nakita ng tunay. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Nanay Hawa, ang butones ng kanyang uniforme sa may leeg. Mula sa loob, inilabas nito ang isang kaparehong-kaparehong medalyon. Mas lumalamang at kupas na ang kinang. "Saan? Saan mo ito nakuha?" tanong ni Ginhawa. Ang boses ay basag at nanginginig. "Bigay po yan ng nanay ko," sagot ni Luningning, naguguluhan. "Pamana raw po yon sa kanya ng lola ko." Biglang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Ginhawa. Hinawakan nito ang braso ni Luningning. Ang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng desperasyon. "Halika," sabi nito. Hinila si Luningning papasok sa malawak na walk-in closet, malayo sa mga posibleng nakatagong kamera o mikropono. Isinara nito ang pinto. Sa gitna ng mga hilera ng mga damit na hindi naman kanya, hinarap siya ni Ginhawa. Ang muka ay basang-basa na sa luha. "Ang medalyong ito," sabi ng matanda, itinaas ang dalawang magkaparehong kwintas. "Pamana ito sa amin ng aming ina. Dalawa lang kaming magkapatid." Tinitigan ni Luningning ang mukha ni Ginhawa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis.
habang ang isang hindi kapani-paniwalang katotohanan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Si Sinagtala. Humikbi si Ginhawa. Ang pangalan ay tila isang sugat na muling bumukas. Kapatid ko siya. Gumuho ang mundo ni Luningning sa pangalawang pagkakataon. Ang babaeng nag-iisang nagpakita sa kanya ng kabaitan sa impyernong ito ay kapatid ng babaeng nauna sa kanya, ang babaeng nag-iwan ng babala sa isang madilim na journal. Pero, bakit? Paano? Nauutal na tanong ni Luningning. Nang mawala siya, sinabi ng mga pulis na tumakas daw siya, na iniwan niya ang lahat. Kwento ni Ginhawa, pinupunasan ang kanyang mga luha ng likod ng kanyang palad. Pero kilala ko ang kapatid ko. Hinding-hindi niya gagawin yon. Alam kong may masamang nangyari. Pinalitan ko ang apelyido ko, nag-aral ako ng housekeeping, at ginawa ko ang lahat para makapasok dito. Ilang taon kong hinintay ang pagkakataong ito para malaman ang katotohanan, para maghiganti. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang simpleng sinanay Hawa. Ito ay isang babaeng may misyon na tinatago ang isang nagbabagang galit sa ilalim ng isang mahinahong anyo. Siya ay isang kakampi, isang tunay na kakampi. Hinawakan ni Luningning ang mga kamay ni Ginhawa. Tinutulungan niyo po ako. Pinoproteksahan kita. Pagtatama ni Ginhawa, ang mga mata ay nag-aalab. Dahil nakikita ko sa iyo ang kapatid ko at hindi ako papayag na mangyari sa iyo ang nangyari sa kanya, hindi sa anak mo. Humigpit ang hawak ni Ginhawa sa kamay ni Luningning. Ang boses nito ay bumaba sa isang determinado at sikretong bulong. Makinig ka, Luningning. Bago siya nawala, nag-iwan si Sinagtala ng isang bagay. Isang bagay na kinatatakutan ni Don Lacan. Hindi lang ito isang babala. Ito ay isang armas. At itinago niya ito sa lugar na hinding-hindi niya maiisip na hahanapin. Sa loob ng walk-in closet. Sa gitna ng katahimikang binabasag lamang ng kanilang nanginginig na mga paghinga, muling binuklat ni Luningning ang journal ni Sinagtala. Ngayon, hindi na lamang ito isang babala. Isa na itong mapa ng kayamanan. May palatandaan ba siyang iniwan? Bulong ni Ginhawa. Ang mga mata ay alerto. Nakikiramdam sa anumang ingay mula sa labas. Mabilis na binasa ni Luningning ang mga huling pahina. Hinahanap ang anumang salita o parirala na hindi niya napansin noon. At doon, sa pinakahuling pahina, sa isang sulok na bahagya, nang makita, may isang maikling tula na isinulat gamit ang mas mapusyaw na tinta. Sa hardin ng mga pangarap na nalanta, kung saan ang anghel ay lumuluha ng walang tinig, doon naghihintay ang susi sa liwanag. Sa hardin? Inulit ni Luningning. Tumango si Ginhawa, ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. May isang hardin sa likurang bahagi ng mansyon, isang lugar na bihira, nang puntahan ni Don Lacan, at mayroon doong isang lumang estatwa, isang anghel na umiiyak. Nagkatinginan sila. Ito na yon. Ngunit paano tayo makakapunta roon? Tanong ni Luningning. Puno ng kamera ang buong paligid. May isang blind spot. Mabilis na sagot ni Ginhawa. Sa likod ng kusina, malapit sa service exit, may isang kamera doon na palaging nagloloko tuwing hating gabi. 10 minuto. Binibigyan tayo noon ng 10 minutong bintana. Ang gabi ay tila mas madilim at mas tahimik kaysa karaniwan. Bawat tunog, ang huni ng kuliglig, ang pagaspas ng mga dahon sa hangin, ay parang isang sigaw sa kanilang mga tainga. Sakto 12:00 ng hating gabi, nang ang buong mansyon ay nahihimbing na sa katahimikan, dahan-dahan silang lumabas mula sa service exit. Ang lamig ng gabi ay agad na yumakap kay Luningning. Sumunod siya kay Ginhawa. Gumagalaw sa ilalim ng mga anino ng malalaking puno. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Narating nila ang isang bahagi ng hardin na napabayaan na. Ang damo ay mataas at ang mga bulaklak ay ligaw na. Sa gitna nito, nakatayo ang isang estatwa ng anghel.
na gawa sa puting bato, na ngayon nababalot na ng lumot at mga baging. Ang mukha ng anghel ay nakayuko, na tila umiiyak sa paglipas ng panahon. Lumuhod si ginhawa sa paanan ng estatwa, dala ang isang maliit na pala mula sa hardin. Sinimulan niyang kaskasin ng lupa at mga lumot sa base nito. Ayon sa kwento ng mga dating kasambahay, paboritong lugar daw ito ng unang asawa ni Don Lacan. Matapos itong mamatay, hindi na muling tumapak dito si Don Lacan. Habang naguhukay si ginhawa, nakita ni Luningning ang isang bato sa pundasyon ng estatwa na tila bahagyang nakausli kaysa sa iba. Sinundot niya ito. Gumalaw ito. Nagkatinginan sila bago muling kumilos. Gamit ang dulo ng pala, maingat na inangat ni ginhawa ang maluwag na bato. Tumambad sa kanila ang isang maliit na butas. At sa loob noon, may isang itim, hugis parihabang kahon na hindi nababasa ng tubig. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ito ni Luningning. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakapatong sa isang pulang telang pelus ay isang USB flash drive. Ang hugis nito ay isang maliit na bituin na gawa sa pilak, isang paalala kay Sinagtala. Sa ilalim nito, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuklat ito ni Luningning. Isang pangungusap lamang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Sinagtala. Tanging ang fingerprint ng sisidlan ang kayang magbukas sa liwanag. Nagkatinginan sila ni ginhawa at sa isang iglap, ang buong bigat ng sitwasyon ay bumagsak kay Luningning. Ang sisidlan. Ako yon, naisip niya. Ang fingerprint ko, hindi ito isang simpleng susi para makatakas. Ito ay isang armas. At si Luningning, ang tanging taong makakagamit nito. Liwanag. Ang pangalan ng armas ay liwanag. Ang kabaligtaran ng lahat ng kadilimang bumabalot sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat para kay Luningning. Ang kanyang misyon ay hindi na lamang para tumakas. Ang pagtakas ay nangangahulugan lamang na may susunod na sisidlan, may susunod na biktima. Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang para sa kanya at sa kanyang anak. Ang tunay na kalayaan ay ang pagwasak sa buong sistema ni Don Lacan mula sa ugat nito. Kailangan nating gumawa ng plano. Sabi ni Luningning, ang boses ay hindi na nanginginig. Napalitan na ito ng isang malamig na determinasyon. Kailangan kong makarating sa central computer niya, kung saan man yon. Sa ilalim ng mansyon, sagot ni ginhawa. May isang pribadong laboratorio. Doon niya ginagawa ang lahat. Ngunit imposible itong mapasok. Gagawa tayo ng paraan, giit ni Luningning. Magpapanggap akong magkakaroon ng premature labor. Gagawa tayo ng gulo. Sa gitna ng kaguluhan, doon ako kikilos. Bumalik sila sa loob ng mansyon. Ang USB ay ligtas na nakatago sa bulsa ni Luningning. Sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon na silang pag-asa. Mayroon na silang armas. Mayroon na silang plano. Pagpasok ni Luningning sa kanyang silid, nakaramdam siya ng isang munting kislap ng tagumpay. Inilak niya ang pinto at huminga ng malalim. Humakbang siya papasok. Handa nang itago ang USB sa isang ligtas na lugar. Ngunit natigilan siya. Sa gitna ng kanyang silid, nakaupo sa isa sa mga silya si Don Lacan na tila kanina pa naghihintay. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay nanlilisik sa dilim. Hawak nito ang isang tablet. Itinaas nito ang tablet at ipinakita ang screen kay Luningning. Ipinapakita nito ang isang grainy, black and white na video. Isang security footage. Ang footage nila ni ginhawa sa hardin habang hinuhukay ang paanan ng estatwa ng anghel. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Lacan. Nagkaroon ka ba ng isang masayang pamamasyal, Luningning? Ang katahimikan sa silid ay mabigat at nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Luningning
at ang kalmadong pag-indayog ng mga daliri ni Don Lacan sa ibabaw ng tablet. Ang USB sa kanyang bulsa ay tila isang nagbabagang bakal. Nahuli na siya. Alam na niya. Ito na ang katapusan. Ngunit hindi sumigaw si Don Lacan. Hindi ito nagalit. Sa halip ginawa nito ang isang bagay na mas nakakatakot pa. Itinabi nito ang tablet. Tumayo at ngumiti. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Sabi nito sa isang malambing na tono na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Alam kong nababagot ka lang dito sa mansyon. Marahil ay kailangan mo ng kaunting ehersisyo. Hindi alam ni Luningning kung anong isasagot. Ang kanyang isip ay blangko sa takot. Hindi nito binanggit ang estatwa. Hindi nito binanggit ang USB. Nagkunwari itong walang nakita. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Luningning ang kanyang plano. Hindi siya nito papatayin o parurusahan agad. Gusto nitong maglaro. Isang laro ng pusa at daga. At siya ang daga na nakulong sa isang hawla na walang labasan habang ang pusa ay pinapanood siyang magtangkang tumakas. Nalilibang sa kanyang bawat bigong pagsubok. Kinabukasan, nagsimula ang laro. Sa almusal, habang kumakain sila, nagkwento si Don Lacan. Mayroon akong alagang ibon noon. Simula nito, habang hinihiwa ang kanyang pagkain. Isang napakagandang nightingale, ang ganda ng kanyang mga huni, Luningning. Araw-araw niya akong inaaliw. Ibinigay ko sa kanya ang pinakamalaking hawla, ang pinakamasarap na pagkain. Ngunit isang araw, sinubukan niyang tumakas. Nakalimutang isara ng tagapag-alaga ang pinto ng kanyang hawla. Lumipad siya. Huminto ito sa pagkwento at tumingin ng diretso sa mga mata ni Luningning. Pero hindi siya sanay sa labas. Masyadong malupit ang mundo para sa kanya. Nabali ang kanyang pakpak nang bumangga siya sa isang salamin. Nakikita ko siyang muli sa sahig, nanginginig at nasasaktan. Ibinurol ko siya sa hawla. Hindi na siya muling kumanta. Ang kwento ay isang malinaw na babala. Isang banta na nakabalot sa isang talinghaga. Napalunok na lamang si Luningning. Ang pagkain ay tila naging abo sa kanyang bibig. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng psikolohikal na pagpapahirap. Ang blind spot na sinabi ni Ginhawa ay biglang nagkaroon ng 2 bagong security camera. Ang mga bintana sa kanyang silid na dating nabubuksan ay bigla na lang nilak ng permanente. At ang pinakamasakit sa lahat, si Ginhawa ay inilipat. Si Ginhawa ay medyo nagiging pabayana, sabi ni Don Lacan isang araw na tila walang anumang ibig sabihin. Masyado na siyang matanda para sa bigat ng trabaho dito. Inilipat ko siya sa guest house sa kabilang dulo ng property. Doon, mas magaan ang kanyang mga gawain. Iyon ay isang hatol ng pagkakaisa para kay Luningning. Kinuha sa kanya ang nag-iisa niyang kakampi, ang nag-iisa niyang pag-asa. Ngayon, tuluyan na siyang nag-iisa. Sinubukan niyang manatiling matatag. Ngunit ang bawat araw na lumilipas, ang bawat ngiti ni Don Lacan ay unti-unting dumudurog sa kanyang espiritu. Gabi-gabi, niyayakap niya ang journal ni Sinagtala at ang USB na hugis bituin. Ngunit ang mga ito ay parang mga paalala na lamang ng isang planong hindi na kailanman maisa sa katuparan. Isang gabi, pumasok si Don Lacan sa kanyang silid. May dala itong laptop. May gusto akong ipakita sa'yo, sabi nito. Binuksan nito ang laptop. Isang live video feed ang lumitaw sa screen. Isang silid sa ospital. At sa kama, nakahiga ang kanyang inang si Alonsina, natutulog ng mahimbing na may mga aparatong nakakabit sa katawan. Maganda ang pag-aalaga sa kanya, hindi ba? Sabi ni Don Lacan. Ang boses ay malambot, ngunit puno ng pagbabanta. Ang pinakamahuhusay na doktor, ang pinakamodernong kagamitan. Isang salita ko lang, Luningning. Isang salita ko lang at lahat ng iyan ay maaaring mawala. Iyon ang huling dagok, ang paggamit sa kanyang ina.
Ang mismong dahilan kung bakit siya napunta sa sitwasyong yun, bilang isang kasangkapan laban sa kanya. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mga luha ng pagkatalo. Anong gusto mo? Tanong niya. Ang boses ay basag. Lumapit ito at marahang pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang hinlalaki nito. Gusto ko lang na maging masaya ka, na maging masunurin ka. Dalhin mo ang aking pamana ng may kapayapaan. Huwag mo nang isipin ang pagtakas dahil wala kang tatakasan, wala kang babalikan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Luningning ang tunay na kawalan ng pag-asa. Niyakap niya ang kanyang tiyan. Ang buhay sa loob niya ay tila naging isang kadena na lalong nagtatali sa kanya sa lugar na yon. Ang tapang na naramdaman niya noon ay nawala. Pinalitan ng isang malamig at mabigat na pagtanggap sa kanyang sinapit. Wala na siyang magagawa. Talo na siya. Habang siya ay umiiyak ng tahimik sa dilim, bumukas ang pinto. Hindi na ito kumatok. Pumasok si Don Lacan, kasama ang isa sa kanyang mga doktor. May hawak itong isang hiringgilya. Masyado kang maraming iniisip, sabi ni Don Lacan. Kailangan mong magpahinga. Para sa'yo ito. Para sa bata. Sinubukan ni Luningning na lumayo, ngunit huli na ang lahat. Hinawakan siya ng doktor. Naramdaman niya ang malamig na tusok ng karayom sa kanyang braso. Dahan-dahan, ang kanyang mga talukap ay bumigat at ang kanyang paligid ay nagsimulang umikot. Ang huling narinig niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang malamig at nasisiyahang boses ni Don Lacan. Oras na, mahal ko. Naghihintay na ang ating pamana. Nagising si Luningning sa isang matinis na tunog. Isang paulit-ulit na bip 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 na tila nanggagaling sa tabi mismo ng kanyang tainga. Ang ilaw ay artipisyal at nakakasilaw. Masakit sa kanyang mga matang dahan-dahang bumubukas. Ang amoy ay hindi na amoy ng mga sariwang bulaklak, kundi amoy ng antiseptic, bakal at kuryente. Sinubukan niyang bumangon, ngunit naramdaman niyang nakakabit ang isang tubo ng dextrose sa kanyang kamay. Napagtanto niyang hindi na siya nasa kanyang marangyang silid. Nakahiga siya sa isang kama na parang pang-ospital, sa gitna ng isang silid na hindi niya kailanman nakita. Isang laboratorio. Ang silid ay malawak at napakaputi. Mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang mga dingding ay may mga salamin, ngunit sa likod ng mga salamin ay hindi tanawin ng hardin, kundi mga hilera ng komplikadong makinarya, mga computer na may kumukurap na mga ilaw at malalaking tangke na may mga tubong nakakonekta. Sa isang panig ng silid, nakita niya ang pinakanakakakilabot sa lahat, mga hilera ng malalaking glass pod, katulad ng mga incubator na may lamang likido. Sa loob ng ilan sa mga ito, nakita niya ang maliliit at hindi pa buong mga anyo, mga embryo, na lumulutang sa isang nakakatakot na katahimikan. Magandang umaga, Luningning. Ang boses ni Don Lacan ay umalingaw-ngaw sa buong silid mula sa isang intercom system. Lumitaw ang mukha nito sa isang malaking screen sa pader. Nakasuot ito ng isang puting laboratory coat. Ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Nasaan ako? Tanong ni Luningning. Ang boses ay paos. Nasa sinapupunan ka ng kinabukasan, sagot ni Don Lacan. Ang boses ay puno ng paghanga sa sarili. Ang Silangan Medical Tower, ang aking pribadong laboratorio, ang lugar kung saan ang kamatayan ay isa na lamang pagpipilian, hindi isang kapalaran. Ipinakita ng screen ang ginagawa ni Don Lacan. Naglalakad ito sa pagitan ng mga glass pod na tila isang Diyos na nagmamasid sa kanyang mga nilikha. Ang mga nakikita mo, sabi nito, itinuturo ang mga embryo, ay mga naunang bersyon, mga pagsubok, ngunit wala sa kanila ang perpekto. Kulang sila sa tamang genetic sequence, ngunit ang nasa sinapupunan mo, Luningning, siya. Siya ang perpektong kopya,
ang simula ng aking walang hanggang buhay. Sa wakas, naintindihan na ni Luningning ang buong kabaliwan. Hindi lang ito tungkol sa isang tagapagmana. Gusto ni Don Lacan na i-clone ang sarili niya. Gusto nitong ilipat ang kanyang kamalayan sa isang bago, bata at perpektong katawan. Isang katawan na ipinanganak mula sa kanya. Siya ay hindi ina ng isang anak. Siya ay incubator ng isang halimaw. Baliw ka. Bulong ni Luningning. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang takot. Hindi. Pagtatama ni Don Lacan, ang mukha nito ay seryoso. Isa akong visionary at ikaw, mahal ko, ang aking perpektong Eva. Habang nagsasalita si Don Lacan, naramdaman ni Luningning ang isang bagay sa ilalim ng kanyang damit pasyente, malapit sa tahi ng laylayan. Bago siya dalhin dito, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nagawa niyang itahi ang USB na hugis bituin sa tela ng kanyang damit pantulog. Isang huling, desperadong hakbang na halos kinalimutan na niya. Ngayon, ang maliit na bagay na yon ay ang tanging pag-asa niya. Oras na para simulan ang huling yugto ng paghahanda. Sabi ni Don Lacan, "Huwag kang mag-alala, walang sakit na." Bigla, ang kanyang pagsasalita ay naputol. Isang malakas at nakabibinging sumong alarma ang umalingaw-ngaw sa buong laboratorio. Ang mga puting ilaw ay namatay at napalitan ng kumukurap na pulang emergency lights. Warning? Fire detected in Sector Gamma. Initiating containment protocol. Isang boses mula sa computer ang paulit-ulit na nagsasalita. Sa screen, nakita ni Luningning ang pagkalito sa mukha ni Don Lacan. "Ano yung nangyayari? Walang apoy dito!" Sigaw nito sa intercom. Sa gitna ng kaguluhan, isang pinto sa kabilang dulo ng laboratorio ang bumukas. Pumasok ang dalawang security guard na may dalang fire extinguisher, litong-lito, kung saan hahanapin ang apoy na wala naman. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang gulo na hinihintay niya. Galing ito kay ginhawa. Alam niya. Kahit na magkalayo sila, gumawa pa rin ito ng paraan. Isang maliit na short circuit. Isang false alarm. Sapat na para bigyan siya ng ilang segundo. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, binunot ni Luningning ang tubo ng dextrose mula sa kanyang kamay. Ang sakit ay hindi niya ininda. Tinalon niya ang kama. Mabilis niyang pinunit ang tahi sa kanyang damit at dinukot ang USB. "Hulihin siya!" Sigaw ni Don Lacan mula sa screen. Napansin na siya ng mga gwardiya. Nagsimula silang tumakbo papalapit sa kanya. Ngunit si Luningning ay tumatakbo na rin. Hindi papalayo sa kanila, kundi papalapit sa puso ng laboratorio. Sa gitna ng silid, may isang malaking terminal ng computer, ang main server, na may kumikinang na asul na ilaw. Dito nakakonekta ang lahat ng makinarya. Ito ang utak ng buong operasyon. Tumatakbo siya na tila nakasalalay dito ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang anak. Ang mga sigaw ni Don Lacan at ang papalapit na mga yabag ng mga gwardiya ay ingay na lamang sa kanyang paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang USB port sa gilid ng main server. Ilang pulgada na lang. Isang gwardiya ang humablot sa kanyang braso. Ngunit huli na ito. Gamit ang huling onsa ng kanyang lakas, isinaksak niya ang USB na hugis bituin sa port nito. Sa sandaling pumasok ang USB sa port, isang linya ng kuryente ang tila gumuhit mula rito papunta sa buong sistema. Ang asul na ilaw ng main server ay kumurap at naging matingkad na pula. Isang bagong boses, isang kalmadong boses babae na mula sa computer ang pumalit sa fire alarm. Liwanag XC activated. Fingerprint verification required. Sa ibabaw ng USB, isang maliit na panel na kasing laki ng dulo ng daliri ang umilaw. Ang fingerprint scanner. Huwag! Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa intercom, kundi mula sa mismong pinto ng laboratorio. Pumasok si Don Lacan. Ang mukha ay hindi na kalmado, kundi puno ng galit at pagkasindak.
Hinubad na nito ang kanyang laboratory coat at tumakbo papalapit kay Luningning, na hawak pa rin ng isang gwardiya. "Bitawan mo yan," utos nito. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Luningning, huwag mong gawin to. Sinisira mo ang kinabukasan, ang ating kinabukasan." "Hindi ito kinabukasan." Sigaw ni Luningning pabalik, ang mga luha ng galit at tapang ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. "Isa itong kabaliwan. Ang tingin mo sa mga tao ay mga bagay na pwede mong kopyahin at palitan. Pero hindi kami ganoon." Sinubukan niyang kumawala sa pagkakahawak ng gwardiya, ngunit masyado itong malakas. Nagpupumiglas siya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kumikinang na scanner. Ang halaga ng isang tao ay wala sa kanyang DNA, Don Lacan. Patuloy niyang sigaw. Ang bawat salita ay puno ng paninindigan na ngayon niya lang nahanap. Nasa kanyang kaluluwa, nasa kanyang mga alaala, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang mga sakripisyo, mga bagay na hinding-hindi mo makokopya. "Mga sentimental na kahibangan," sagot ni Don Lacan, na ilang hakbang na lamang ang layo. "Ang kaluluwa ay isang konsepto lamang, ang katawan ng lahat, ang perpektong sisidlan." Hinablot nito ang braso ni Luningning, pilit inilalayo ang kanyang kamay mula sa server. Nagsimula ang isang marahas na paglalaban. Siya, isang buntis na babae na pinahina ng gamot laban sa dalawang malakas na lalaki. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya naramdaman ang kanyang kahinaan. Ang nararamdaman niya ay ang tibok ng puso ng kanyang anak, ang alaala ni Sinagtala, at ang bigat ng lahat ng posibleng biktima sa hinaharap. "Ang anak ko," humihingal niyang sabi, habang pilit na itinutulak si Don Lacan. "Hindi siya magiging sisidlan mo. Magiging tao siya." Sa isang huling desperadong puwersa, ikinuyom niya ang kanyang lakas, pinaikot ang kanyang katawan, at iwinasiwas ang kanyang kamay. Ang kanyang hinlalaki ay tumama ng diretso sa kumikinang na fingerprint scanner. "Verification complete. Purge sequence initiated." Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid sa loob ng isang segundo. Pagkatapos, nagsimula ang impyerno. Ang lahat ng screen sa laboratorio ay naging pula na may mga salitang "System Corruption Imminent" na paulit-ulit na lumilitaw. Ang mga ilaw ay kumurap ng mabilis bago tuluyang namatay, at ang tanging liwanag na natira ay ang pulang emergency lights at ang mga kislap ng kuryenteng nagsimulang lumabas mula sa mga nasisirang makina. Binitiwan siya ng gwardiya at ni Don Lacan, parehong napaatras sa takot. "Hindi!" sigaw ni Don Lacan, nakatingin sa kanyang imperyong gumuho. Nagsimulang mag-overload ang mga glass pod. Isa-isa, nagsimula silang pumutok dahil sa pressure. Ang tunog ng nababasag na salamin at ng umaagos na likido ay sumabay sa ugong ng mga nagwawalang makina. Ang mga embryo, ang kanyang mga naunang bersyon, ay inanod sa sahig, mga paalala ng kanyang kabiguan. "Ang aking pamana." Di bulong ni Don Lacan, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkawasak. Nakaluhod ito sa sahig na tila isang haring nawalan ng kaharian. Sinubukan ni Luningning na tumayo at umatras, papalayo sa kaguluhan. Ngunit ang kanyang lakas ay tuluyan nang naubos. Bigla, isang malakas na pagsabog ang nagmula sa main server. Isang alon ng puwersa ang tumama sa silid. Ang mga sparks ay lumipad sa lahat ng dako. Mula sa kisame, nagsimula ng bumagsak ang mga debris at mga kable ng kuryente. Ang buong laboratorio ay nagsimulang gumuho. Isang malaking tipak ng semento mula sa kisame ang bumagsak sa pagitan ni Luningning at ni Don Lacan, na epektibong naghihiwalay sa kanila. Ang huling nakita ni Luningning ay ang mukha ni Don Lacan na nilalamon ng anino, at nang bumabagsak na mga guho, ang mga mata ay nakatitig pa rin sa kanyang mga sirang pangarap habang ang apoy ay nagsimulang gumapang sa paligid nito. "Luningning,
Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa kaguluhan. Mula sa isang service door na sa pilitang binuksan, lumitaw si Ginhawa. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nay Hawa. Tinulungan siya ni Ginhawa na tumayo. May maliit na sugat si Luningning sa braso, ngunit buo pa rin siya. Kailangan na nating umalis dito, sigaw ni Ginhawa. Habang akay-akay siya ni Ginhawa papalabas, muli niyang sinulyapan ang lugar kung saan huli niyang nakita si Don Lacan. Wala na ito. Tanging isang tumpok ng nagbabagang mga guho. Inilabas siya ni Ginhawa sa isang madilim na service tunnel, papalayo sa ingay at papalapit sa tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Ang tunog ng mga sirena. Paglabas nila mula sa service tunnel, ang sumalubong kay Luningning ay isang eksenang tila katapusan ng mundo. Ang hangin ay puno ng amoy ng sunog at usok na nanggagaling sa isang bahagi ng Villa Diwata. Ang perpektong hardin ay nagulo na ng mga bumbero at pulis na nagmamadaling kumikilos. Ang kumukutitap na asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng awtoridad ay sumasayaw sa kanyang pagod na mukha, na nagbibigay liwanag sa mga dumi at gasgas na kanyang natamo. Isang grupo ng mga paramedic ang agad na sumalubong sa kanila, dala ang isang stretcher. Kailangan siyang dalhin sa ospital, sabi ng isang paramedic, habang maingat na inilalapat ang isang kumot sa mga balikat ni Luningning. Habang inaalalayan siya, isang police detective na may seryosong mukha ang lumapit kay Ginhawa. Ikaw ba ang tumawag? Tumango si Ginhawa. Mula sa isang maliit na bag na dala niya, inilabas niya ang isang makapal na envelope. Narito ang lahat, sabi niya. Ang boses ay matatag at hindi na nanginginig. Mga kopya ng mga dokumento mula sa opisina ni Don Lacan. Mga testimonya mula sa mga dating empleyado na natakot magsalita noon at ang journal ng kapatid ko. Kinuha ng detective ang envelope. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paggalang at paghanga sa katapangan ng dalawang babae. Salamat. Gagawin namin ang lahat. Bago siya isinakay sa ambulansya, hinanap ng mga mata ni Luningning si Ginhawa. Ngumiti ito sa kanya, isang ngangiting puno ng kaluwagan, pasasalamat at kalungkutan para sa kapatid nitong nabigyan na sa wakas ng hustisya. Sa ngiting iyon, alam ni Luningning na hindi na sila muling magkikita. Tapos na ang kanilang misyon. Panahon na para sa kanilang sari-sariling paghilom. Sa loob ng ambulansya, habang papalayo sila sa Villa Diwata, sa impyernong naging kulungan niya, dahan-dahang ipinikit ni Luningning ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Kapayapaan. Nakarating siya sa ospital na puno ng mga tanong mula sa mga pulis at atensyon mula sa mga doktor. Isinalaysay niya ang lahat, ang bawat detalye ng kanyang karanasan, ang bawat kasamaang ginawa ni Don Lacan. Ang kanyang kwento, kasama ng mga ebidensyang ibinigay ni Ginhawa, ay sapat na para buksan ang isang malaking investigasyon na yayanig sa mundo ng mayayaman at makapangyarihan. Sa mga balita, ang tanging naiulat ay ang pagkamatay ng bilyonaryong si Don Lacan Magdiwang sa isang aksidenteng pagsabog sa kanyang pribadong laboratorio. Ngunit ang mga bulong-bulungan tungkol sa tunay na dahilan, tungkol sa illegal human cloning, ay nagsimula ng kumalat na parang apoy. Ngunit para kay Luningning, hindi na mahalaga ang mga balita. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Isang obstetrician ang nagsagawa ng ultrasound sa kanya. Ang puso ni Luningning ay halos tumigil sa pagtibok sa kaba. Paano kung naapektuhan ang bata sa lahat ng nangyari? Huminga ka ng malalim, Miss Santos, sabi ng doktora na may mabait na ngiti. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang mabilis, malakas, at ritmikong tunog ang pumuno sa silid. Thump, 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 thump.
ang tibok ng puso ng kanyang anak. Isang malusog at malakas na tibok ng puso. Sa sandaling iyon, lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagod ay nawala. Napalitan ito ng purong pagmamahal at kaligayahan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan at umiyak siya nang umiyak. Hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na kagalakan at pasasalamat. Ligtas ang kanyang anak. Ligtas sila. Kinabukasan, habang nagpapahinga siya, isang nurse ang pumasok. Mrs. Santos, may bisita po kayo. Ilang sandali pa, isang wheelchair ang marahang itinulak papasok sa kanyang silid. Nakaupo rito ang isang payat na babae. Ang buhok ay medyo numipis na, ngunit ang mga mata ay puno ng parehong pagmamahal na palagi niyang naaalala. Nay, bulong ni Luningning, hindi makapaniwala. Anak ko, sabi ni Alonsina. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Inabot nito ang kamay. Nalaman ni Luningning na bago pa man ang pagsabog, nakipag-ugnayan na si Ginhawa sa isang social worker. Ginamit nito ang ilan sa mga perang naitabi nito para mailipat si Alonsina sa isang mas mabuti at mas ligtas na ospital malayo sa impluwensya ni Don Lacan. Hinawakan ni Luningning ang kamay ng kanyang ina. Mainit ito. Totoo ito. Akala ko hindi na kita makikita. Humikbi si Luningning. Nandito na ako, anak, sabi ni Alonsina. Hinahaplos ang kanyang buhok. Nandito na si nanay. Sa yakap ng kanyang ina, sa tunog ng tibok ng puso ng kanyang anak, naramdaman ni Luningning ang tunay na pagsikat ng araw sa kanyang buhay. Tapos na ang mahabang gabi. Oras na para umuwi. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay at iskandalo ng pangalang Magdiwang ay unti-unti nang humupa. Naging isang kwento na lamang na ibinubulong sa matataas na lipunan. Ang Villa Diwata ay nanatiling abandonado, isang monumento ng kasakiman at kabaliwan na nababalot na ngayon ng mga baging at katahimikan. Ngunit malayo sa lahat ng iyon, sa isang maliit at simpleng bahay sa Baryo Mahinahon, kung saan ang hangin ay amoy dagat at ang tunog ng mga alon ang nagsisilbing musika, isang bagong buhay ang nagsimula. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, nakaupo si Luningning sa isang upuang tumba sa kanilang maliit na beranda. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang isang munting anghel, ang kanyang anak na babae. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito, ang maliliit na pilik mata, ang bahagyang nakaawang na mga labi. Ang batang ito ang naging dahilan ng kanyang paglaban, ang kanyang naging lakas sa gitna ng kadiliman, at binigyan niya ito ng pangalang sumasagisag sa lahat ng iyon. Liwanag, bulong niya. Marahang hinahaplos ang malambot nitong pisngi. Mula sa loob ng bahay lumababara. Lumabas ang kanyang inang si Alonsina, na ngayon ay mas malakas na at nakakalakad na ng walang gaanong tulong. May dala itong 2 tasa ng mainit na salabat. Baka ginawin kayo ng apo ko, sabi nito. Inilalapag ang isang tasa sa tabi ni Luningning at maingat na kinukumutan si Liwanag. Ngumiti si Luningning. Ang yaman na ipinangako sa kanya ni Don Lacan ay hindi kailanman maikukumpara sa yaman na nararamdaman niya sa sandaling iyon. Ang init ng pagmamahal ng isang ina at ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Ito ang tunay na kayamanan. Isang tricycle ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang pamilyar na figura. Si Ginhawa. Hindi na ito nakasuot ng unipormeng kulay abo. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida na may mga bulaklak at ang dating kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang payapang kislap. Pagkatapos ng imbestigasyon, ginamit niya ang perang naipon para bumili ng isang maliit na lupa sa probinsya, malapit sa dagat, kung saan niya gustong magtayo ng isang maliit na kainan.
Isang pangarap nila noon pa ng kapatid niyang si Sinagtala. Hawa, masayang bati ni Alonsina na niyakap ang matanda. Naging matalik na magkaibigan ng dalawa. Pinagbigkis ng kanilang mga karanasang puno ng pagsubok. Dumaan lang ako para magdala ng pasalubong. Sabi ni Ginhawa, inaabot ang isang bayong ng mga prutas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasa natutulog na sanggol. Kamukha niya si Sinagtala noong baby pa. Tumango si Luningning. Mayroon po siyang nakuha sa kanya. Magkasama silang tatlo na naglakad papunta sa dalampasigan. Habang papalubog ang araw, naupo sila sa buhangin, pinapanood ang mga alon na humahalik sa pampang. Naalala ko pa rin siya araw-araw. Mahinang sabi ni Ginhawa, nakatingin sa karagatan. Pero hindi na pait ang nararamdaman ko, kundi pasasalamat dahil sa kanya nailigtas kayo. Dahil sa inyo, nabigyan siya ng hustisya. At dahil sa batang yan, sabi niya, tinitingnan si Liwanag. Ang kanyang alaala ay magpapatuloy sa isang bagong simula. Kinuha ni Luningning ang kamay ni Ginhawa. Salamat sa lahat, Nayhawa. Salamat din, Luningning. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na katapangan. Dumilat si Liwanag. Ang kanyang mga mata, malalaki at puno ng inosenteng pagkamangha, ay sumasalamin sa huling sinag ng araw. Ngumiti ito. Isang nangiting walang bahid ng anumang sakit mula sa nakaraan. Isang ngiting puro pag-asa. Niyakap ni Luningning ang kanyang anak ng mahigpit. Ito ang kanyang pamana. Hindi isang kopya, hindi isang sisidlan, kundi isang buo at natatanging kaluluwa na may sariling kwento na isusulat. Tumingin siya sa kanyang ina, sa kanyang kaibigan, at sa karagatan na tila walang hanggan. Ikaw ang liwanag ko, aking liwanag, bulong niya sa kanyang anak, habang isang alon ang marahang gumulong sa kanilang mga paa, na tila hinuhugasan ang lahat ng bakas ng sakit at nag-iiwan lamang ng isang malinis at bagong simula. Ikaw ang patunay na ang isang kaluluwa ay hinding-hindi kayang kopyahin ni numan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning at ng kanyang munting siliwanag. Isang kwentong nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang yaman, kapangyarihan o pisikal na anyo na maaaring kopyahin. Ito ay matatagpuan sa lakas ng kanyang kaluluwa, sa lalim ng kanyang pagmamahal, at sa tapang niyang isakripisyo ang sarili para sa mga minamahal. Pinatunayan ni Luningning na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang isang maliit na sinag ng pag-asa at pag-ibig ng isang ina ay sapat na upang magdala ng napakaliwanag na bukas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang paglalakbay ni Luningning. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!